21 years old ako nang aking makilala, ang isang binibini na itago na lang natin sa pangalang Chai. Isang high school student somewhere in Cavite. Working ako sa isang kumpanya na masasabi kong maayos. At ito ang ikatlong kumpanya na aking napasukan bilang empleyado. At kung paano ko nakilala si Chai ay narito ang buong kwento. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Minibus kung tawagin. Bumili ako ng bagong SIM card at iniwan ko ang retaso doon mismo sa minibus na aking sinakyan pauwi ng bahay kung saan ako nagre-renta. And assuming na merong magpapadala sa akin ng message. Makalipas ang ilang araw at halos nalimutan ko na rin ang pag-iiwan ko ng retaso ng SIM card doon sa loob ng minibus. Sa isip ko kasi, sa ilang oras na lumipas, imposible na walang makakita noon. At maaaring may nakakita pero baka itinapo na. Pero nakatanggap ako ng message ng pakikipagkaibigan at sinabi nga niya sa akin na doon raw niya nakuha ang aking number sa loob mismo ng kanilang pampasadang minibus. At nang malaman ko ang edad, matapos ang ilang palitan namin ng mensahe, ay sinabi kong sa iba na lang siya makipagkaibigan. Wala akong oras, sabi ko, at di hamak na mas matanda kaysa sa akin. Babae siya. Sakto sa aking hinahanap kaya lang 50 plus na kasi ang edad niya. At doon ay sinabi sa akin ng ginang na hindi naman daw siya ang gusto makipagkaibigan. Yung anak daw niya na high school student. Di ako naman, dahil iyon talaga ang dahilan kung bakit nag-iwan ako ng SIM card sa minibus. Ay sinabi kong, okay po. At sinabi kong ibigay nilang ng ginang sa anak niya ang aking cellphone number. Sinabi ng ginang na babae yung anak ko. Hindi ba pwedeng ikaw na lamang ang magsimula? Message mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang number ng anak ko. Pero huwag kang mag-alala. At sasabihin ko, merong makikipagkaibigan sa kanya. Ipapakilala kita pero ikaw ang magsimula ng magiging pag-uusap ninyo. Ano pa nga bang magagawa ko? At bilang lalaki, matapos kong malaman ang cellphone number ng anak ni Madam, nag-message ako, syempre. Nalaman ko ang kanyang pangalan. At yun din naman mismo ang sinabi ng kanyang magulang. Itago na lang natin sa pangalang Chai. Yung real name niya, maganda. At that time, nasabi ko na sana, pati yung name owner, maganda. Nagkaroon kami ng pag-uusap gamit ang cellphone. Nag-aaral siya at siya ay high school student. Pero nalaman ko na siya pala merong jowa. Sa isip ko, wala naman sigurong mawawala sa akin kung patuloy akong magkakaroon ng komunikasyon sa kanya. At kahit alam ko na meron siyang jowa, nagtanong pa rin ako kung pwede ko siyang ligawan. At alam nyo ba na ako raw ang bahala, sagot ni Chai. Sagot na hindi ko gusto para sa ibang lalaki kung sakaling JF ko si Chai. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. At alam ko naman daw na meron siyang boyfriend. At ganoon na nga ang ginawa ko. That time naman kasi ay pareho lang kami na merong jowa. Pinagkaiba lang namin, siya alam ko na may jowa. Pero ako, hindi niya alam. At hindi pa naman nasisira ang ulo ko para ipaalam sa kanya. Ang naging simula ng usapan namin ni Chai ay nalaman ng kanyang mga magulang. Open sila sa isa't isa at mukhang ganoon kaganda ang relasyon ng kanilang pamilya. Sinabi sa akin ni Madam, mudra ni Chai na meron daw akong pag-asa sa anak niya. Kaya dapat magkita muna kami bago ang lahat. Sinabi ko yun kay Chai na kako, gusto ko siyang makita. Okay lang naman daw sa kanya. Pero hindi daw papayag ang kanyang magulang na sa una naming meet up ay hindi sila kasama. Nalaman din iyon ng magulang ni Chai at sinabi sa akin na huwag daw akong mag-alala dahil sila naman daw ang gagastos. Kaya kahit nagdadalawang isip ako
nakipagkita na lang ako. At alam nyo ba na sinundo pa ako ng papa ni Chai gamit yung minibus nila. Inabangan niya ako paglabas ko ng factory. At ang masasabi ko lang, mabait yung kanyang mga magulang. Doon ko na nakita ng personal si Chai. Maliit lang siya na babae. As in, parang hindi siya high school student. Kahit ng panahon na iyon, ay 16 years old na siya. Hindi naging komportable ang naging pag-uusap namin ni Chai. Actually, halos hindi nga kami nakapag-usap. Dahil after namin mananghalian, doon lang din kami nagtambay sa loob ng minibus. At halos mga magulang din lang ni Chai ang aking nakausap. Matapos iyon, ayun nga, usap-usap gamit ang cellphone, hanggang sa paglipas ng araw at linggo ay parang nawawalan na ako ng gana. Dahil wala namang ganap. Wasted na, sabi nga. At naging madalang na rin ang pag-uusap namin. Dahil bukod kay Chai, meron akong trabaho at GF na tuwing Sabado ng gabi ay nagkikita kami para maglaro ng tatay-tatayan at nanay-nanayan. For short ay bahay-bahayan at nagre-renta kami. Hanggang sa out of the Colombo ay nagtanong sa akin si Chai kung ako raw ba ay nanliligaw pa sa kanya. Sabi ko, oo. At sa maniwala kayo o hindi, sinabi sa akin ni Chai na, sige, tayo na, sinasagot na kita. Unang date namin, mayroon kaming kasamang alalay, kapatid ni Chai. 2 sunod iyon na mayroon kaming kasama. Hanggang sa pagdaan ng araw, linggo at buwan, na kung minsan ay libre akong nakakasakay. Dahil natitsyempohan nila ako pauwi ng boarding house, ay pumayag ni si Madam, modera ni Chai, na kaming 2 na lamang. Madalas kami sa sinihan at sinungaling ako. Pag sinabi kong paborito ko ang manood ng movie. May ibang dahilan kung bakit mas gusto ko ang sinihan. Maybe pagkatapos namin mag-lunch or after. Noong una, walang buhay dahil di ko naman pwedeng basta na lang kalikutin, di ba? Marunong din naman akong magtanong kung pwede ba. Step by step. At alam nyo ba na hanggang ngayon, natatawa talaga ako sa kung ano ang pinaggagawa namin doon. Sinabihan pa nga ako ni Chai na, ang takaw mo naman, hindi na ako makapanood. Which is talagang gusto niya ang mag-movie. Dahil yung mga pinapanood namin, si Chai talaga ang pumipili. Ikaw na ang maging ina sa loob ng sinihan sa hindi mo naman anak. At kung ano pa ang isang hindi ko malilimutan at nakakatawa na pangyayari, nangyari yon same day noong aming break-up. Linggo yon at meron kaming usapan. Nalalabas ulit kami para mag-mall at tulad ng dati, mag-movie. Pero hindi natuloy dahil na late sila nang uwi ng bahay galing ng simbahan. Nagpunta pa rin ako at sabi ni Chai sa akin doon na lang daw kami magtambay sa park malapit sa bahay nila. Magandang araw na yon at wala akong nakikitang sign na iyon pala ang huli naming date. Noong dumating ako sa bahay nila, wala doon ang kanyang magulang at may pinuntahan daw yung mag-asawa. Pero alam na darating ako. May merienda pa nga na nakahanda sakaling ako raw ay dumating. Una naming tinambayan ay yung palaruan na malapit sa kanila. Pero kasi hindi ko magamit ang aking pagiging mekaniko. Kaya sabi ko, doon na lang kami sa park na sinasabi niya sa akin. Madaming tao at mukhang busy ang park paglinggo. At tulad namin, marami din ang magsim-irog na doon nagpapalipas ng oras. Maganda ang napiling pwesto ni Chai. May malaking ilog doon at malapit kami sa tabi kung saan may patas ng bato. At habang nagkukwentuhan ay bumili ako ng pwede naming makain. Hanggang sa sabi ko, doon siya humarap sa ilog. Iyon kasi ang nakita kong pwesto na walang makakapansin. Tapos medyo madilim na din. So di ayun nga. At umiral ang kademonyohan ng aking kamay. At makalipas ang ilang pitik sa bawat galamay ng relo. Dahil sa mahirap naming kalagayan, merong nabunot. Napasabi siya ng aray. Dahilan para may ilan na makapansin sa amin na siyang ikinagalit ni Mahal. Naintindihan ko siya. At alam ko na masakit yun. Depende pa kung saang banda merong nalagas. At dahil doon, naging maaga ang pag-uwi namin.
Inihatid ko pa siya sa bahay pero halatang bad trip siya. At noong ako'y pauwi na, heto na. Habang pauwi ako doon sa aking nirerentahang bahay, napadaan yung aking sinasakyan sa tabing dagat. Ewan ko kung bakawan ba ang tawag doon sa mga kahoy sa gilid. Tapos maraming basura. At hindi mo magugustuhan ang simoy ng hangin. At lahat kaming pasahero nagtaki pa ng ilong. Kaya pa noong hindi pa ako nagtatakip ng ilong. Pero napansin ko na mula nang maglagay ako ng kamay sa aking ilong, mas lalong naging hindi ka nais-nais ang simoy ng hangin. At pansin ko parang lalo siyang lumala na para bang kaya ng pumunit ng ilong. Hindi kaya. Kaya kinuha ko ang aking panyo sa bulsa. Dahil ang sama talaga. Pero kahit nalampasan na namin ang lugar, ay hindi pa rin nawala ang masamang simoy ng hangin. Hanggang sa mapalingon ako sa ibang pasahero. Ako na lang pala ang nakatakip sa ilong. Ang ginawa ko, nag-500 na lang ako. Yung nasa ilalim ng baba ang kamay. At sa pagitan noon ang aking panyo. Kaya lang, may pagkakataon na may naaamoy talaga akong kakaiba. At sa tuwing ilalapit ko ang aking daliri sa ilong para takpan, mas lalong sumasama ang pagsimoy ng hangin. At hindi ko kaya ang amoy pag walang panyo in between sa aking ilong at kamay. Pero pag inaalis ko naman, nagiging normal ang lahat. Hanggang sa yung kamay ko mismo, pagdudahan ko na. Kaya iyon, na ang rektahan kong inamoy. At doon, muntikan ko nang tanungin yung kamay ko kung saan ba siya galing. Bakit ang baho niya? Natawa ako sa aking sarili at doon ko palang na-realize na, oo nga pala. And I forgot to wash my hand. Sa isip ko, grabe naman, ganun ba talaga yun? Tapos medyo pawisin pa naman yung kamay ko. At noon ding araw na iyon, gabi, nakatanggap ako ng message mula kay Mahal at nakikipag-break na siya sa akin. Hindi na raw niya nagugustuhan ang ginagawa namin. Hindi na raw iyon gawain ng magjowa. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko naman kasi ugali ang maghabol. At sino ba naman ako para pigilan siya sa kanyang desisyon. Pero kung wala akong kasama sa boarding house, matik yon, alam na. Pero ang dami kasi namin. Kaya ayun, naging favorite ko ang mag-movie. Para kahit papano, makabawi sa gastos. Pero, ang baho talaga. Promise.